Andito nga pala tayo ngayon sa Bae, Laguna. Kinuha ko ang aking order na seedlings na guava apple o apple guava. Yung pinambili nga pala natin dito ay yung kinita sa dragon fruit. So kumurot tayo ng kaunti dun sa kinita natin para mag-invest ulit ng panibago. So ganun ang ginagawa ko. Basta may bakante pang pwedeng taniman, mag-invest tayo. So ito ay plano kong itanim sa pagitan ng mga papaya. Nasa 50 peraso nga pala yung nakuha nating seedlings kay kuya. Yan ay nakuha ko sa halagang 70 pero original price yan ay 85. So bahala na kayong makapag-negotiate kay kuya. Dati sinubukan kong mag-intercrop ng rosella sa pagitan ng papaya pero hindi lahat ng panahon ay naaayon sa atin. So napeste yung ating rosella. Gawa ng bagyo din, natunaw sila at yung ating papaya ay temporary lang naman siya. Cash crop lang siya. So ito na yung ating magiging main crop sa farm. Apple guava. High value din ang bunga nito. Kaya kahit 50 peraso lang to, mararamdaman natin ang kita nito. So, ito na clearing ko na yung area kung saan tataniman. Nag-grass cutter na tayo dyan para mas madaling mag-layout. Nung nakaraang bagyo pala, tinamaan ng sakit yung ating mga papaya dahil nababad siya ng 2 linggo sa tubig. Naging madidilaw ang kanyang dahon. Na-stress sila. Kaya hindi naglakihan ng maganda. Kaya hanggat maaari meron tayong backup plan. Okay lang yun. Ganun talaga sa farming, hindi laging Pasko. Pero sigurado ako, basta may tinanim, may aanihin tayo. Marami man o kaunti yan, basta may inani tayo. Nakisama nga ang panahon sa akin habang nag-layout tayo dito. Parang nagbabadya ang ulan pero buti na lang hindi siya tumuloy. Kaya hindi naman nakakapagod gaano yung ginagawa ko dito. Ang ginawa ko nga palang pagitan dito ay 3 meters by 2.5. Ingat nga pala ako sa paglalagay ng sukat na yan kasi magiging fixed na siya. Ito na kasi magiging main crop natin. Gusto ko kasi yung pathway niya ay kasya yung aking future plan. Chicken tractor. Yun ang plano ko kasi dito. Sana matupad. Maglalagay ako na chicken tractor na padadaanin sa gitna ng mga pagitan ng ating guava. So hanggang dito na lang muna yung aking kwento. Sana meron kayong natutunan at na-inspired ko kayo sa aking journey sa farming. Hindi po ako expert pero lahat ng aking mga na-experience sa farm, share ko po sa inyo at baka meron din kayo matutunan sa aking mga experience. Kaya huwag makalimutang mag-like, subscribe sa aking mga channel. Suportahan niyo po ang aking mga social media platform. Yun lang po. Salamat!